PJ Washington ay may average na 12.9 puntos bawat laro. Matapos dumaan sa kaunting shooting slump mula noong trade sa Dallas, ang kanyang mga performance sa nakalipas na ilang laro ay nakakita ng mga numerong iyon na tumalon sa tamang direksyon. Pagkatapos maglagay ng 20 at 19 sa naunang dalawang laban sa Dallas, nag-chip siya ng 32 ngayong gabi, lumampas sa 60% mula sa malalim at on-field na mga layunin. Bukod sa pagiging isang napakalaking tagapagtanggol ng perimeter, ang Washington ay maaari ding maging isang kagalang-galang na scorer kapag tinawag. Sana, natagpuan niya ang kanyang consistency habang patungo ang Mavericks sa playoffs. Kung patuloy na makakaasa ang Mavericks kay PJ na magdadala ng ganitong uri ng offensive laro sa pagpasok nila sa playoffs, ang mahirap ng mga laban na dinadala ng Mavs sa mga kalabang koponan mula sa isang nakakasakit na pananaw ay maaaring magsimulang mawala sa kamay. Backbone sa crunch time gaya ng nabanggit sa itaas, ang Mavs ay natalo sa isang mahigpit na pinaglalabanang laro sa Warriors noong unang bahagi ng linggo. At habang ang Warriors ay walang dalawa sa kanilang mga starter sa Kuminga at Wiggins, anumang oras na tumuntong ang Dallas sa court na wala si Doncic sa lineup ay maaaring magdulot ng kakaibang pakiramdam sa laro. Kung wala ang playoffs na mabilis na lumalapit at ang rate ng paggamit ni Doncic sa bubong, gaya ng dati, hindi masasabi kung gaano kahalaga na makapagpahinga siya ng isang gabi at makaalis pa rin ng may panalo laban sa isang napakatalino na koponan ng Golden State Warriors. Muntik nang ibalik ni Steph ang Warriors sa pang-apat matapos mahabol ang Warriors ng hanggang 10 puntos, ngunit muling ipinakita ng Dallas ang backbone nito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga key stop, malalaking takeaways, at rebounds habang ang mga huling minuto ay unti-unting pumapabor sa kanila. Ito ang mga uri ng laro na naghahanda sa mga koponan para sa playoffs. Ang mga Mavericks na ito ay nagpakita ng disiplina at katapangan ngayong gabi, na nagdagdag ng higit na gasolina sa isang kumpiyansa na at tila napakahigpit na grupo ng mga lalaki. PJ Washington ay may average na 12.9 puntos bawat laro. Matapos dumaan sa kaunting shooting slump mula noong trade sa Dallas, ang kanyang mga performance sa nakalipas na ilang laro ay nakakita ng mga numerong iyon na tumalon sa tamang direksyon. Pagkatapos maglagay ng 20 at 19 sa naunang dalawang laban sa Dallas, nag-chip siya ng 32 ngayong gabi, lumampas sa 60% mula sa malalim at on-field na mga layunin. Bukod sa pagiging isang napakalaking tagapagtanggol ng perimeter, ang Washington ay maaari ding maging isang kagalang-galang na scorer kapag tinawag. Sana, natagpuan niya ang kanyang consistency habang patungo ang Mavericks sa playoffs. Kung patuloy na makakaasa ang Mavericks kay PJ na magdadala ng ganitong uri ng offensive laro sa pagpasok nila sa playoffs, ang mahirap ng mga laban na dinadala ng Mavs sa mga kalabang koponan mula sa isang nakakasakit na pananaw ay maaaring magsimulang mawala sa kamay. Backbone sa crunch time gaya ng nabanggit sa itaas, ang Mavs ay natalo sa isang mahigpit na pinaglalabanang laro sa Warriors noong unang bahagi ng linggo. At habang ang Warriors ay walang dalawa sa kanilang mga starter sa Kuminga at Wiggins, anumang oras na tumuntong ang Dallas sa court na wala si Doncic sa lineup ay maaaring magdulot ng kakaibang pakiramdam sa laro. Kung wala ang playoffs na mabilis na lumalapit at ang rate ng paggamit ni Doncic sa bubong, gaya ng dati, hindi masasabi kung gaano kahalaga na makapagpahinga siya ng isang gabi at makaalis pa rin ng may panalo laban sa isang napakatalino na koponan ng Golden State Warriors. Muntik nang ibalik ni Steph ang Warriors sa pang-apat matapos mahabol ang Warriors ng hanggang 10 puntos, ngunit muling ipinakita ng Dallas ang backbone nito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga key stop, malalaking takeaways, at rebounds habang ang mga huling minuto ay unti-unting pumapabor sa kanila. Ito ang mga uri ng laro na naghahanda sa mga koponan para sa playoffs. Ang Mavericks na ito ay nagpakita ng disiplina at katapangan ngayong gabi, na nagdagdag ng higit na gasolina sa isang kumpiyansa na at tila napakahigpit na grupo ng mga manglalaro. Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.